Nagkabanggaan sina Carlos at Morgana sa labas ng simbahan. Pareho sila nakasuot ng damit ng pangmadre upang hindi makilala. Napagtanto nilang pareho silang may parehong intensyon at parehong paraan ng pag-iisip na nagsilbing dahilan upang magkaintindihan sila agad. Kumpiyansa si Morgana nang sabihin niya kay Carlos na wala na siyang magagawa para pigilan ang kasal dahil nagsimula na ang seremonya. Wala siyang ideya sa tunay na plano ni Carlos at iniisip niya na talo na ito. Ngunit laking gulat ni Morgana nang sumagot si Carlos. Paano naman magsisimula ang kasal kung hindi naman darating ang bride? Ang kanyang sagot ay nagdulot na matinding pag-aalala kay Morgana. Napaisip kung ano ba talaga ang binabalak ni Carlos. Habang lumalaki ang apoy na sinadyang likhain ni Carlos, napansin na rin ito ni Morgana. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Carlos at tinanong niya ito kung nababaliw na ba siya. Ngunit ang kanyang pagkagulat ay agad napalitan ng takot at pagkataranta nang malaman niyang nasa loob din ang simbahan ng kanilang anak na si Zoe. Ang galit at pangamba ay naghalo habang iniisip niyang maaaring mapahamak ang kanilang anak dahil sa ginawa ni Carlos. Agad namang nagsisi si Carlos sa kanyang ginawa nang malaman niyang nakakulong din ang anak niya sa loob ng simbahan. Ang kanyang plano na sabotahin ng kasal ay nauwi sa sitwasyon na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ni Zoe. Samantala, sa loob ng simbahan, sinabi ni Aling Susan kina RJ na may naaamoy siyang usok mula sa labas. Sinang-ayunan nito ni Diyosa at nagdagdag pa na tila may nagsisiga sa labas ng simbahan. Kasabay ng paglala ng apoy ay ang pagkataranta ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng malay dahil sa usok at si Aling Susan na may edad na ay inatake pa ng sakit. Habang sinusubukan ni na Zoe at iba pang mga tao sa loob na makalabas, dumating si Dr. Yang at gumagawa ng paraan upang mabuksan ang pinto mula sa labas. Sa kabila ng lahat ng ito, lumalabas na ang buhay ni Zoe ay nasa bingit ng kamatayan at nagiging mas matindi ang tensyon sa pagitan ni Morgana at Carlos. Ang kanilang galit at takot para sa kaligtasan ni Zoe ay nagdudulot ng sitwasyon na hindi na nila alam ang gagawin dahil hindi rin naman sila maaaring humingi ng tulong sa mga otoridad dahil wanted nga itong si Carlos. Ngunit sa bandang huli ay nagdesisyon si Morgana na oras na para tuluyang mapanagot si Carlos sa batas. Pagkat hindi matanggap ni Morgana ang nangyari sa kanyang anak at hindi niya mapapatawad si Carlos sa ginawa nito. Kaya kung ikaw rin ay naniniwalang dapat nang managot si Carlos, ay click lamang ang like at subscribe button para updated ka lagi sa mga susunod ko pang i-upload. Maraming salamat sa iyong panonood.